Amen. Praise the Lord. Tayo po darako na sa oras na ito sa pinakamalagang bahagi ng programa kung saan po ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon na po binibigay mo pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At nagpapaabot din po ako ng pagbati sa lahat ng mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay ng mga webcast viewers. Magandang gabi po sa inyo at maligayang panonood sa mga minamahal natin mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa Ibayong Dagat, mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo na patuloy na sumusubaybay po sa ating banal na gawain. Maligayang panonood po sa inyo. Nagpapaabot din po akong doble paggalang sa ating minamahal at ginagalang beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral natin beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po maminamahal, manalangin po muna tayo para patuloy po kayong pagpalain at pagalingin tanman ng mga pangailangan nyo, ipagkalob ng ating mahal na Panginoon. Tayo po yung manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapang humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kamalian. Malapang patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig. Dalangin po namin malapang kumilos po kayo sa kanilang mga buhay habang pinakikinggan ng mga banal na salita. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal kayo, libuksan natin ang ating mga pambungad na talata. Dito po sa John chapter 6 verse 1 up to 13. Paghatian na lang ng ating mga Bible readers. Dito po sa aklat ni Juan, kapitulo 6 ang talata 1 hanggang 6. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay naparoon si Jesus sa kanilang ibayo ng dagat sa Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. At sumusunod sa kanya ang lubhang maraming tao, sapagkat kanilang nakikita ang mga tanda na ginawa niya sa mga may sakit. At umahon si Jesus sa bundok at doon naupo. Siya ay kasama ang kanyang mga alagad. Malapit na nga ang Paskwa ng pista ng mga Hudyo. Tinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata, at pagkakita na ang lubhang maraming tao ay lumapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisipagbili ng tinapay upang makakain ang mga ito? At ito'y sinabi niya upang siya ay subukin, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Dito po sa tuloy ang basa sa kabanatang 7, sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. 8, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sebada at 2 isda. Datapot gaano na ang mga ito sa ganang karamihan. Sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga ito. Madamo nga sa dakong yaon, kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Sa 11, kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay, at nang makapagpasalamat ay pinamahagi niya sa kanilang nangakaupo, at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. Sa 12, at nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Amen. Sa 13. Dito po sa 13, kaya't kanilang tinipon ang nangapuno ang 12 bakol
ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sebada na lumabis sa nagsikain. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamagatan po nating solving problem in God's way. Ang paglutas ng problema sa pamamaraan ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, dito po sa banal na kasulatan, minsan maminamahal tinitignan ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal kung tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Susubukin niya tayo, maminamahal, bibigyan tayo ng problema, bibigyan tayo mga minamahal na mga bagay na tinatawag po na circumstances. Para tignan ng mahal na Panginoon, subukin kung tayo po ay may mga pananampalataya. Dito po, maminamahal, ang sinusubukan ng ating pinakamamahal na Panginoon dito ay yung mga alagad. Kung sila po yung may pananampalataya at natatandaan nila ang bawat miracles na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dito po maminamahal, ang problema po rito ay yung sabi ng Biblia, maminamahal, how to feed 5,000 people. Sila po maminamahal ay nasa isang ilang na lugar. Wala pong tindahan, wala pong mga punong kahoy. Sila po yung nasa isang liblib na lugar, wala pong mabilihan, walang makukunan ng pagkain at 5,000 po ang kanilang pakakainin. Kaya nga ito po, maminamahal, ay financial problem ng mga tinatawag nilang mga disipulo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinusubukan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon anong gagawin ng mga disciples ng 12 alagad, maminamahal, sa ganitong meron po silang mga problemang pinansyal. Kaya nga sa atin din po, maminamahal, minsan pinahintulot ng ating malapon, magkaroon tayo ng problema, magkaroon tayo ng iba't ibang uri ng problema. Financial problem, marital problem, physical problem, ano man yan, maminamahal, yan po ay pagsubok ng mahal na Panginoon para tignan kung tayo po'y magtitiwala sa Kanya. Pero alam ng Diyos, alam ng mahal na Panginoon, maminamahal kung ano ang Kanyang gagawin. Dito po, maminamahal, ang primary solution, sabi nga ng Marcos, kung babasahin natin ng Marcos Kapitulo 6, talatang 36 at 37, ang unang solusyon dito, maminamahal, paano pakakainin ng 5,000 tao doon sa ilang na lugar, walang tindahan, walang pananim, walang pagpupukunan ng pagkain. Ang unang solusyon, sabi ng Marcos 6, 36 hanggang 37, ito po'y pamamaraan ng tao. Kaya nga, ito po ang sinabi ng mga alagad, maminamahal, sa ating pinakamamahal para malutas yung kanilang problema. Marcos 6, 36 hanggang 37. Dito po sa aklat ni Marcos, Kapitulo 6, ang talatay 36 at 37, payaunin mo sila upang sila'y magsiparoon sa mga bayan at mga nayon sa palibot-libot nito at magsibili ng anumang makakain. Natapwat siya ay sumagot at sinabi sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, magsisiyaon ba kami at magsisipagbili ng 200 dinaryong tinapay at ipakakain namin sa kanila? Amen. Yan po ang unang solusyon, maminamahal. Sabi ng mga alagad, maminamahal, payaunin natin sila. Send the people away. Paalisin natin sila. Payaunin natin sila at papuntay natin sa mga nayon at sa mga bayan at palibot-libot nito para makabili sila ng pagkain. Yan po, maminamahal, ang paraan ng mga alagad. Pero yan po ay hindi paraan ng Diyos. Biro nyo, maminamahal, napakalayo ng bayan, napakalayo ng nayon sa kanilang kinalalagyan. Maglalakbay sila ng oras. Kaya hindi yun ang solusyon, maminamahal. At pangalawang primary solution, mga minamahal ng mga alagad, sabi rito, maminamahal, ay sila'y magbili ng anumang makakain. Magsibili sila ng 200 dinaryong tinapay at ipapakain sa kanila. Sa pangalawang primary solution, money. Kailangan meron silang 200 dinaryo para pakainin. Mga minamahal, ito pong 5,000 mga tao na sumusunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang madalas nating ginagawa solusyon, mga minamahal, pera. Pag tayo po may karamdaman, pag may pera tayo, hindi natin, mga minamahal, unang priority na nilalapitan ng Diyos. Pag tayo po may pera, mga minamahal, takbo tayo sa ospital, bili tayo ng mamahaling gamot. Yan po ang ating primary solution.
Ha? Tsaka lang natin naaalala ang ating pinakamamahal na Panginoon pag ubos na yung pera natin, pag naubos na yung pera natin sa ospital, naubos na yung pera natin sa doktor. Wala na tayong pera. Doon lamang naalala natin, ako meron pala akong Diyos. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, masama po yung hindi ka magtitiwala sa mahal na Panginoon. Sabi rito sa Psalms 52 verse 5 up to 7, mga minamahal, sabi sa mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos, mga minamahal, sa panahon ng pangangailangan, sabi rito mga minamahal, ay sila po ay papanaw. Sabi po rito mga minamahal, ilulugmok sila ng ating pinakamamahal na Panginoon at aalisin sila sa lupain ng mga buhay. Ibig sabihin, papanaw sila, mga minamahal, kapag sa panahon ng mga karamdaman, panahon ng mga problema, sa panahon ng kawalan, hindi natin nilalapitan ng Diyos, ang inaasahan natin ang pera. Sabi ng mahal na Panginoon sa awit 52 verse 5 up to 7, mga minamahal, hindi po nalulugod ang Diyos. Basahin po natin at ihanda natin ang Kawikaan 11 talatang 4. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanata 52, talatay 5 hanggang 7. Ilulugmok ka rin gayon ng Diyos magpakailanman. Itataas ka niya at ilalabas ka sa iyong tolda at bubunutin ka niya sa lupain na may buhay. Sa 6, makikita naman ng matuwid at matatakot at tatawa sa kanya na magsasabi, narito, ito ang tao na hindi ginawang kanyang katibayan ang Diyos, kundi tumiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. Amen. Tignan niyo mga minamahal, kapag hindi natin pinagkakatiwalaan pala ang Diyos, hindi po siya nalulugod. Lalong-lalo na maminamahal ang pera kagad ang ating inaasahan. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, narito ang tao na hindi ginawang katibayan ng Diyos, kundi tumiwala sa kasaganaan ng kanilang kayamanan at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. Sabi rito, ilulugmok sila ng Diyos magpakailanman at itataas niya sila. Ilalabas sila sa kanilang tolda at bubunutin sila sa lupain ng mga buhay. Aalisin sila sa lupain ng mga buhay. Ibig sabihin, mamamatay sila. Sapagkat hindi nila pinagkatiwalaan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Kawikaan 11 talatang 4, maminamahal, sa mga taong hindi nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi rito maminamahal ay kaarawan ng kapuotan. Maminamahal, puot ng Diyos ang nasa kanila at ang kanilang kayamanan hindi po makapagliligtas sa kanila. Sabi po rito sa Kawikaan 11 talatang 4, basahin po natin. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, ang talatay 4. Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot, ngunit ang katuwiran ay naliligtas sa kamatayan. Amen. Kaya nga, maminamahal, ang primary solution na ginagawa lagi ng tao, pera, pera at pera, hindi po yan maminamahal ang solution. Katunayan, hindi po malulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon dyan. Sabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal, dito po kay Simon na umasa sa kanyang pera. Sabi po rito sabi ng Gawa Kapitulo 8 talatang 18 hanggang 20, nang makita nga ni Simon na sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol ay ibinibigay ang Espiritu Santo, ay inalok sila ng salapi. At sinasabi, bigyan nyo ako ng kapangyarihang ito upang sino man patungang ng aking kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Na dapat sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapapahamak na kasama mo sapagkat hindi mo iniisip na tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamagitan ng salapi. Kahit mga Kristiyano na tayo, maminamahal, pero hindi pa rin natin pinagkakatiwalaan ng Diyos. Ang pinagkakatiwalaan pa natin ay ang ating salapi, ang ating pera. Gaya nitong si Simon na manggagaway, maminamahal. Gusto niya, maminamahal, bilihin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salapi. Kaya nga, ito po ang unang primary solution na pumapasok sa atin. Kaya akala natin, maminamahal, lahat ay nalulunasan ng pera. Akala natin, maminamahal, ang pinakasolusyon, ang lahat, mga minamahal na mga katugunan ng ating mga pangailangan ay laging pera. Pero tandaan po natin, mga minamahal, hindi po pera ang pinakasolusyon kapag tayo po'y nasa mamibigat na mga problema. Hindi palaging pera, maminamahal. Dito po makikita nyo po ang paraan ng Diyos paano malutas ang ating problema. Solving problem in God's way. Ano po ang paraan ng Diyos,
maminamahal, buksan po natin dito po sa John chapter 6 verse 5 and verse 6. Ito po, mga minamahal, ang ginawang paraan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, paano malutas, maminamahal, yung kanilang financial problem, paano pakakainin. Mga minamahal, ang 5,000 tao na nasa gitna sila ng bukid. Nasa gitna sila ng ilang walang tindahan. Maminamal, pwedeng mamatay ang maraming tao doon. May mga bata, may mga matatanda, iba't ibang uri ng tao, may sakit. Mga minamahal, may mga babae. Hindi pare-pareho ang kalagayan. Mayroon silang kasama doon ng mga may sakit, nanghihina. Kaya nga kung hindi pakakainin ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga alagad, mga minamahal, maaring ang iba po rito ay mamamatay. Kaya nga, dito po ang paraan ng Diyos. Sabi rito sa John chapter 6, verse 5 and verse 6. Basahin po natin kung anong paraan ng mahal na Panginoon. Dito po sa kalat ng 1, kabanatang 6, talatay 5 hanggang 6. Itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita na ang lubang maraming tao'y lumapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kain ang mga ito? 6. At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagat nalalaman niya sa kanilang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Amen. Mga minamahal, sinusubukan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po yung gagawin nila? Yung paraang makadiyos. Kasi sinabi ng ating mahal na Panginoon, saan kayo magsisibili ng tinapay upang makakain ang mga ito? At sinabi niya ito upang sila'y subukin, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Alam ng ating mahal na Panginoon ang kanyang gagawin. Alam niyo, yung pong nagpakain ng 3 milyon sa ilang, maminamal, sa loob ng 40 taon na mga mananampalataya, maminamal, doon sa tinatawag na church in the wilderness. Yung mga kasama ni Moses, maminamal, na lumabas sa Egypto, 3 million sila sa gitna ng ilang. Nandun sila sa disyerto, walang tindahan, walang halaman, walang makukunan na pagkain, walang tubig. Pero sa loob ng 40 taon, maminamal, pinakain sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang kanilang damit ay hindi po naluma, hindi po lumiit, maminamal, sumusunod na lumalaki sa katawan nila. At ang kanilang mga sandalyas, yung kanilang mga sapin sa paa, hindi man lang nabutas, hindi man lang maminamahal nasira. At habang lumalaki ang mga paa ng mga naglalakbay sa loob ng 40 taon, ay sumusunod na lumalaki ang kanilang mga sandalyas. Ito rin po, maminamahal, ang Diyos, maminamahal, na kasama nila ng mga panahon na yan. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi nga ng 1 Corinto 10, talatang 4, ito rin po ang ating mahal na Panginoon. Siya ang nagpainom sa kanila. Siya ang nagpakain sa kanila. Sabi ko, idagdag natin ng 1 Corinto 10, talatang 4, siya po ang ating mahal na Panginoon Kristo. At ito rin po ang Diyos na kasama nila, mga minamahal na mga alagad. Yung kasama nila Moses noon, mga minamahal, na 40 taon naglalakbay sa gitna ng ilang. Yan din po ang ating mahal na Panginoon Kristo, na kasama ng 3,000. 5,000 lang sila rito. Pero yung pinakain ng ating pinakamamahal na Panginoon nung kapanahon ni Moses, maminamal, 3 million, at sa loob ng 40 taon. Maminamahal, mag-aalinlangan ka pa ba? Pero sabi dito, maminamahal, tinanong sila ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi, saan tayo kukuha ng tinapay upang mapakain ng mga ito? Ngunit alam niya ang kanyang gagawin. Ito'y tinanong ng mahal na Panginoon, sabi, upang sila'y subukin, sapagat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Bakit? Sapagat kung sino po ang nagpakain sa panahon ni Moses, nagpainom sa kanila sa ilang sa loob ng 40 taon, ito rin po ang Diyos, maminamahal, na kasama ng mga alagad ng mga panahon na yan. Basahin po natin 1 Corinto 10, talatang 4. Dito po sa aklat ng 1 Corinto, Kapitulo 10, ang talatay 4, at lahat na nagsiinom ng isang inumin din yaon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong yaon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Amen. Panahon nila Moses yan. Nandun ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi, lahat ng ito'y nagsiinom. Isang espiritu, sapagkat
nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong ito ay si Kristo. Ibig sabihin yung nagpakain sa kanila, yung nagpainom sa kanila, yung sumama sa kanila, mga minamahal, sa loob ng 40 taon, nakasama nila, mga minamahal, ng mga mananampalataya noon sa tinatawag na Church in the Wilderness. Ito po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi, ang batong yaon na nagpainom sa kanila sa ilang, ito po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang batong yaon ay si Kristo. Kaya malinaw, mga minamahal, na yung kasama ng mga alagad, nung panahon na yun, mga minamahal, nasa ilang na 5,000 ang kalang kasama. Mga minamahal, yan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na kasama rin ng mga Kristiyano noon, nung panahon ni Moses. Kaya nga sabi rito, mga minamahal, sabi ng Marcos 9:23, sinabi ng mahal na Panginoon, kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. Kung kaya mo, kailangan, mga minamahal, tayo po may pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Manampalataya tayo sa Diyos. Sabi, walang mahirap sa ating mahal na Panginoon. Anong layunin? Bakit, mga minamahal, tinanong ng ating mahal na Panginoon ng mga alagad, saan tayo kukuha ng pagkain sa karamihang taong ito, mga minamahal? Ito po ay para subukin sila, sapagkat nalalaman ng mahal na Panginoon kung ano ang kanyang gagawin, sabi ng Biblia. Ang paraan, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, tayo po, maminamahal, ay manampalataya. Believe that the Lord has a solution. Manampalataya tayo na merong solusyon ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat, mga minamahal, ang Diyos na nagpakain kila Moses, maminamahal, 3 milyon at sa loob ng 40 taon, at ang nagpakain dito sa 5,000, maminamahal, sa gitna ng ilang kasama mga alagad, yan din po ang Diyos, maminamahal, na magpapakain sa atin sa kapanahunan natin ngayon. Kaya nga, huwag po tayong mag-alinlangan. Magtiwala po tayo. Ang punang paraan, sabi, paano malulutas ang problema sa paraan ng Diyos, maminamahal, sabi, believe that the Lord has a solution. Pangalawa, assess resources and turn them. Tingnan mo kung ano ang makikita mong solusyon. Kung ano makikita mong tinatawag, maminamahal, na resources na naroon. Sabi rito, maminamahal, kung mababasa po natin dito sa Banal na Kasulatan, maminamahal, sinabi rito na meron pong bata na meron pong 5 tinapay at merong 2 isda. Ito po ang ginamit nilang solusyon, maminamahal. Yung dala-dala, baon-baon ng bata, maminamahal, na 5 tinapay at 2 isda. Sapagkat, maminamahal, ang batang ito, maminamahal, ay alam niya, maminamahal, na siya po, maminamahal, ay nandoon sa ilang, kaya ang bata ayaw na walang baon palagi yan. Isa sa mga gawain ng mga bata kapag pumupunta sa mga ganyang mga paglalakbay, may mga dalang pagkain yan. Yan po, maminamahal, assess. Tignan mo kung anong makikita mong solusyon, anong meron doon. Tingnan mo, maminamahal, o suriin mo kung anong resources na meron kayo doon, at ang nakita nila, yung batang may baon, maminamahal, ng 5 tinapay at 2 isda. At ito po ibinigay sa ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. At ang sabi ng Banal na Kasulatan, ito po ay binasbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinaupo ang 5,000 mga tao na naroon. At ang sabi, sila po'y kumain ng ayon sa kanilang ayon sa kanilang gustong kainin. Eat all you can. Kumain sila ng labis na ayon sa gusto nilang kainin. At ang resulta, sabi po rito sa John chapter 6 verse 9 up to 11, mga minamahal, meron pang natira. Imagine, maminamahal, 5 tinapay at 2 isda. Meron pang natira sa bilang ng 5,000 na pinakain ng malapang noon. Meron pang lumabis. Basahin po natin John 6, 9 up to 11. Balikan natin. Dito po sa aklat po ng 1, kabanatang 6, talatay 9 hanggang 6. May isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sebada at 2 isda. Datapat gaano na ang mga ito sa ganang karamihan. Sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao. Madamo nga sa dakong yaon, kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. 11, kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay pinamahagi niya sa kanilang nangakaupo, at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. Amen.
Binigyan sila ng mga isda at kung gaanong ibigin nila. Ibig sabihin, eat all you can. Imagine, limang tinapay at 2 isda, kumain sila ng eat all you can. Binigyan sila ng mga isda at ng tinapay kung gaanong ibigin nila. Mga minamahal, pero sabi ng banal na kasulatan, lumabis pa. Sabi rito, mga minamahal, sila yung nangabusog at meron pang lumabis. Mga minamahal, sabi rito, basahin natin ang talatang 12 hanggang 13. Mga minamahal, meron pang 12 bakol na natira. Meron pang lumabis. Basahin natin ang 12-13. Dito po sa Aklat ni Juan, Kapitulo 6, ang talata ay 12 at 13. At nang sila ay mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga naputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sibada na lumabis sa nagsikain. Amen. Mayroon pang 12 bakul. Mayroon pang 12 basket na natira. Imagine, maminamahal, 5 tinapay lang. Ganyan po kamakapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man, meron tayong resources. At ang pangatlong gagawin natin, maminamahal, sabi, be available to do what the Lord wants us to do. Gawin natin, maminamahal, kung ano ang pinagagawa sa atin ng mahal na Panginoon. Yung bata, maminamahal, iniisip niya na baka magutom siya kasi may dalang pagkain, pero hindi siya nag-alinlangan na ibigay sa kamay ng mahal na Panginoon. Sabi nga, ang konti ay darami, ibigay mo sa kamay ng mahal na Panginoon. Yung bata, walang alinlangan, ibinigay niya sa ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang pagkain para lang sa kanya. Sa kanya lang yun, tamang-tama lang sa bata yun. Yung 2 isda at 5 tinapay. Pero maminamahal, hindi nag-alinlangan ng bata. Sapagkat sinabi ng Biblia, magbigay ka at ikaw ay bibigyan, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay niya sa iyong kandungan. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Kaya nga, kung ano man ang hinihingi ng mahal na Panginoon, ibigay natin. Meron kang problema sa pinansyal, maminamahal, magbigay ka. Lalo kang pagpapalain sapagkat ang paraan ng Diyos, maminamahal, ng pagtanggap, yung ikaw ay magbibigay. Pag meron kang iniingi sa Diyos, magbigay ka, sabi ng Biblia, at saka ka bibigyan ng mahal na Panginoon. Sabi ng Lucas 6:38, kaya hindi idagdag natin sandali. Dito po sa katatang Lucas 6:38. Sabi po dito sa Lucas, kabanatang 6, ang talata 38. Sabi dito, magbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na iyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Amen. Ganyan ang ginawa ng bata, maminamahal. Hindi siya nag-alinlangan. Kaya nga, be available to do what the Lord wants us to do. Kung meron tayong pangangailangan, ano man ang problema natin, maminamahal, lalo na sa pinansyal, ang paraan para tayo po'y pagpalain, maminamahal, sabi ng Biblia, ibigay natin yung hinihingi ng Diyos. Yan po ang susi ng pagpapala, pagbibigay. At pangatlo, sabi rito, think first of others. Isipin natin ang kapakanan ng kapwa natin. Sabi ng 1 Corinto 10:24, huwag hanapin ng sinuman ang kanyang sarili, kundi sa ikabubuti ng kanyang kapwa. Kung ang bata, maminamahal, maramot yan, hindi niya ibibigay yung kanyang 5 tinapay. Sasabihin niya, hindi po kasya sa atin to, para lang sa akin ito. Pero ang bata, maminamahal, sabi, iniisip niya ang kapakanan ng iba. Hindi niya na muna iniisip yung kanyang sarili. Yan po ang dapat nating gawin, maminamahal, para masolusyonan ang ating problema. At sabi, do not waste resources. Kapag tayo po, maminamahal, ay pinagpala ng malapang noon, wag din naman natin aksayahin. Ang sabi rito, maminamahal, kung babalikan natin yung talata ng John chapter 6 verse 13, at kanilang tinipon ang mga lumabis at ang nangapuno ay 12 bakol ng mga pinagputol-putol na 5 tinapay na sabada na lumabis sa kanilang nagsikain.
lumabis, maminamal. Tinipon po nila yun. Huwag tayong mag-aksaya sapagkat yan ay nagmumula. Grasya yan sa ating malapang kapag tayo po ay pinagpapala. Huwag po tayong mag-aksaya. Huwag tayong magsayang ng pagkain. Maminamal, kapag nag-aaksaya tayo ng pagkain, darating ang araw, mga minamal, pahintulutan ng Diyos na tayo po'y magutom sapagkat nag-aaksaya ka ng pagkain. Hindi mo pinahalagaan ang biyaya na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, today's leftover, maybe tomorrow provision. Yung ating natira ngayon ay maaring kakailanganin natin sa darating na araw. Minsan kasi pag mayroon tayong nakikita, parang iniisip nating hindi mahalaga. Pero pag wala na, maminamal doon nating naiisip, maminamal na importante pala. Ganyan, maminamal ang nangyari. Kaya sa mga uling talata, maminamahal, basahin po natin. Sabi ng Biblia dito sa Mateo 6. Sa Mateo 6:26 at 27 at talo ng 33, ang pinakaparaan dyan, maminamal, sabi, lagi nating uunahin ang kaharian ng Diyos, lahat ng bagay idadagdag sa atin ng mahal na Panginoon para malutas ang ating mga problema. Sabi ng uling talata, Mateo 6:26 hanggang 27, talo ng 33. Dito po sa aklat ni Mateo, Kapitulo 6, ang talata ay 26 hanggang 27, talon sa 33. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyong ang sa pagkabalisa ay ipagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Sa 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Yan po ang mga sekreto, maminamahal, paano malutas ang ating problema sa paraang makadiyos. Yan po, maminamahal, tandaan nyo po yan. Minsan, mga minamahal, dumarating po ang mga problema, dumarating ang mga pagsubok, pero ang mga problema ngayon ay paraan para subukin ng mahal na Panginoon kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya. Yes. Sabi nga, maminamahal, kaya mas mataas ang langit kaysa sa lupa para ipakita sa atin na sa bawat problema ay merong mas maraming solusyon ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At sa gabing ito, maminamahal, ano man ang iyong mga problema sa physical, problema sa financial, problema natin sa spiritual, problema natin, maminamahal, sa ating pong mga mahal sa buhay, yung marital problem, family problem, sama-sama nating idulog sa ating pinakamamahal na Panginoon ang ating mga problema. Sumabay po kayo sa panalangin muna, tanggapin yung ating malapang bilang sariling tagapagligtas. Sabihin niyo po mga katagang ito, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, malapang na ako po isang makasalanan, patawarin mo po ako, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako, gawin mo po kung tunay na anak mo sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalmapangalan sa aklat ng buhay, dagdag mo ang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Higit sa lahat, tulungan mo sila malapang na maglingkod sa iyo hanggang sa oras nito, hanggang sa iyong pagbabalik sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen.